Ngayon po, Doc, if you made dadako na po tayo sa isang segment, which is my personal favorite, which is Mythbusters. Kung saan, sasagutin niyo po, Doc, kung ang statement po na aking babanggitin ay fact or myth. Okay. Sige. Are you ready, Doc? Game. Sige. Unang statement, simulan natin. Lahat ng hepatitis ay magkakapareho. Hindi. That's myth, no? So, iba-iba ang hepatitis virus. Iba-iba ang transmission, iba-iba ang kanilang severity, iba-iba rin yung treatment, no? So, pero for this particular case, yung hepatitis A, kadalasan nakukuha yan via food and water transmission. And kadalasan, they are self-limiting. Meaning, it will recover over time, no? Mawawala yan. So, hindi siya gaya ng ibang hepatitis na pwedeng maging chronic or pwedeng maging pangmatagalan. No? So, yun. So, ang key takeaway po, mga kabarangay, iba-iba po yung uri ng hepatitis. Perhaps this can be another topic for another episode, si Doc. Diba? Sige. Sunod na question po, Doc. Ang mga taong may hepatitis ay magkakaroon ng jaundice. Hindi. No? So, myth yan. So, hindi lahat nagiging madilaw. So, hindi lahat ng hepatitis A nagkakaroon ng golden glow. Okay? So, kadalasan, may mga mild symptoms. May mga patients actually na mild lang ang symptoms. No? Parang tinangkaso lang, napagod, yung iba may abdominal pain. So, kaya madalas, no, hindi agad yung napapansin. Okay. Sayang naman, no? Hindi lahat may golden So, glow. yeah. But in a good way. Okay? So, next po, Doc. Umiinom ako ng filtered water, mineral water, bottled water. In short, hindi ako umiinom ng tap water. Hindi ako direktang umiinom sa gripo. So, ang ibig sabihin po ba, Doc, safe na ako at hindi na ako magkakaroon ng hepatitis? Myth-ish. No? Well, alam mo, magandang start naman yan, no? Na umiinom ka ng filtered water, mineral water, social water, no? Pero kasi, hindi naman kasi water lang ang source ng hepatitis A. So, kung hindi magandang food preparation, kung madumi yung kinain mong pagkain, or hindi ka nagugas ng kamay, no? So, hindi guarantee na kapag uminom ka ng filtered water, hindi ka na magkakaroon ng hepatitis A or safe ka na from having hepatitis A virus, no? So, we have to remember na hindi lang tubig ang source ng hepatitis A, kundi even sa food or even sa mga utensils na hindi naman naging maayos or malinis. So, yeah, may risk ka pa rin. Ang kabarangay, no? Hindi lang tubig. So, preparation and other food can be sources of your hepatitis. Third statement po, Doc, once na magkaroon ng hepatitis A, mayroon ng lifelong immunity. Yes! Fact yun. So, kapag magkaroon ka ng hepatitis A infection, so yung katawan mo magde-develop ng immunity against it, no? Pero, of course, ayaw naman nating mangyari na kailangan mo muna magkasakit. Na magkasakit ka muna ng hepatitis A virus para maging immune ka. So, kaya dito papasok actually ang recommendation to have yourself vaccinated against hepatitis A infection or the hepatitis A virus. So, we don't want it to learn it the hard way na magkakasakit ka pa. So, we can advocate, di ba? Sabi natin kanina, investment ang pagkakaroon ng vaccination with hepatitis. So, next po, Doc, na statement. Kapag niluto sa harap mo ang pagkain, which is really a fab now, sure na safe yan. Well, hindi porket na niluto sa harap mo safe na. I mean, kasi, well, totoo naman, ano? Totoo naman na kapag mainit yung nilutong pagkain, usually safe kasi at the right temperature, pwede mo mapatay yung germs, bacteria, no? Pero, kung contaminated din naman yung ingredients, or for example, marumi naman yung utensils, or madumi yung kamay nung humawag pagkatapos magluto, or yung sausawan na pinagsawsawan mo, madumi rin, no? So, pwede ka pa rin magkaroon talaga ng risk, eh. So, ang daming factors, hindi lang doon sa niluto, pero yung after what happened, how was it handled, how was it prepared afterwards, paano mo siya kinain, so, andun pa rin yung risks. Along the way, kung may mali doon, may risk ka pa rin. Ayun. So, yung circumstances surrounding the food, not the food, just the food itself, food, Doc, can place you at risk. So, speaking, Doc, of sausawan. So, dumako tayo sa usapang sausawan. Next statement po natin, spicy food kills bacteria. And, magiging ligtas na ako sa food poisoning kapag maanghang ang sausawan. Okay.
Okay, so hindi porket maanghang yung pagkain mo, no? Kahit gawin pa siyang extra spicy. Kahit lagyan mo pa yan ng chili oil o chili garlic, no? So, hindi yan magdi-disinfect ng pagkain mo. No? So hindi sapat yung anghang, no? Para pumatay ng bacteria or para mapatay mo siya, no? So, kapag contaminated yung pagkain, kahit sabihin mong extra spicy pa yung nilagay mo, so pwede ka pa rin magkaroon ng risk if not handled properly. So, burahin na po natin sa isip nyo na hindi po disinfectant yung Ah, maanghang na sausawan or paglagay ng sili sa ating mga pagkain. Okay? Next po, Dok, very interesting tong statement na to. If mahaba ang pila sa isang food stall or isang kainan, sigurado na safe dahil mukhang sikat siya at may pila. Sige. Actually, medyo good sign yan, no? Good sign yan na kapag mahaba yung pila, so ibig sabihin mabenta yung pagkain. So, baka masarap, ganyan, no? Pero kapag ganon, so mabenta, ang bilis ang turnover, so most of the time, yung nilutong pagkain, bagong luto siya, no? Pero hindi rin siya guarantee na maayos yung hygiene, no? Or yung water source, or yung food handling. Hindi ibig sabihin na popular yung food stall, automatic, safe na siya. So, ang take-away ko dun, Dok, dagdagan ko yung statement ko kanina. Hindi porket na masarap, safe. Ngayon naman, hindi porket na pinipilahan, ay safe. Ayun. So, bilang panapos po na statement, kapag sunog na ang isaw or kung ano man na barbecued na pagkain, mas safe ito. Actually, mas concerned pa ako sino kumakain ka ng sunog. No? Pero, again, no? So, what if, for example, hilaw naman yung loob? Sunog yung labas, pero hilaw naman yung loob. So, undercook pa rin yung pagkain sa loob. Or what if, sunog nga, no? May security ka na parang namatay na yung bacteria. What if contaminated yung pag-handle? What if yung sausawan madumi? Yung suka na pinagsawsawan mo madumi, no? So, meron ka pa rin risk, no? So, sunog man sa outside, it doesn't always mean na safe na inside.